Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos sa ating makapangyarihang tagapaglikha, siyang lumikha ng langit at ng lupa. Ayon po sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. At ganoon din po sa 1 Thessalonians 5:18, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa araw-araw. Kahit anuman pong mangyayari, huwag po nating kalimutan magpasalamat sa Diyos. Sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong online devotion. Ang ating pong topic sa umagang ito, Vision 2020. Pangitain sa taong 2020. Makikita po natin sa Proverbs ang ating pong text. Proverbs 29, verse number 18. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Tayo po yung manalangin. O makapangyarihang Ama, na aming Diyos na nakatira sa ikatlong langit, sa umagang ito kami po'y nagpapasalamat sa inyong katapatan, sa inyong pag-iingat sa amin, higit sa lahat, sa patuloy mong paggabay at pagbigay ng pang-araw-araw na pagkain, at sa pag-iingat niyo po sa amin mula sa mga karamdaman, higit sa lahat mula sa COVID-19. Pagpalain niyo po, Diyos, ang aming pong online devotion sa umagang ito. Ang panalangin po namin na kayo po ang aming maitaas sa buhay at maluwalhati. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga membro ng PCBC dito po sa Philippines at ganoon din po sa abroad. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng sumusubaybay, lahat po ng mga lingkod mo na patuloy na nangangaral ng iyong salita. At ganoon din po ang bawat tahanan, bawat ama, ang haligi ng tahanan, nawa ang magkaroon ng pananaw sa kanilang family. Bawat mga pastor sa bawat local church, magkaroon din po ng mga pananaw na itong pananaw may sa puso at ma-implement sa loob ng local church upang maraming maligtas at makakakilala kay Jesucristo na tunay na Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po mga kapatid, sa umagang ito tayo po ay magpapatuloy sa ating pong online devotion, devotion 17. Ang ating pong topic, Vision 2020. So the question is, what is your vision in your family? Does your vision clear? How to have a good vision in our Christian life? How we evaluate our vision in our life? If there is no vision, the people perish. And of course, if every father of the family has no vision, the family will scatter. So vision is very important. So what is your vision? That is number one. What is your vision? Vision means object formed by the imagination, the act or power of imagination. That is the meaning of vision.
According to King Solomon, the wise king and the writer of Proverbs, if there is no vision, the people perish. So, vision is very important in our leadership. Vision is very important in our business. Vision is very important in our family. And vision is very important in our country. Vision is very important in every individual person or people. Vision in the family is important. And the most important thing, vision is very significant in the local church. Number 2, vision in the life of individual Christian is very important. Again, vision in the life of individual Christian is very important. Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. So vision is very important. Dapat mayroon po tayong pangitain, pananaw, patungkol po sa ating hinaharap. Kasi po, napaka-importante ito ng bawat mga nilalang ng Diyos, bawat tao magkaroon ng vision sa kanyang personal na buhay. Let us study about the vision offered by Jesus Christ to His disciples in Matthew chapter 9, verse 35 to 38. The vision of the Lord Jesus Christ offered to the local church, to His disciples. Matthew chapter 9, verse 35 up to 38. According to the Bible, this is the vision of the Lord Jesus Christ given to His disciples. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion. He was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. So, Jesus was moved with compassion to the people because they fainted. The people were fainted in following Satan. They fainted to do what Satan wants them to do. So, that is the vision of Jesus Christ, ng mga tao ay makalaya sa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Alam niyo po mga kapatid, ang tao na wala pa pong relasyon na tunay, wala pa pong tunay na relasyon sa Panginoon, sa ayaw man po niya at sa hindi, gagawa siya at gagawa ng kasalanan. Kaya yun ang pananaw ng ating Panginoong Jesucristo, na ang lahat ng mga tao ay makapagbalik loob sa Diyos. Kaya po siya po'y bumaba dito sa lupa, isang Diyos na nagpakatawang tao, at siya po ay namatay sa cross, tinubos po tayo, at ipinako sa cross, ang kanyang dugo na ibinuo sa cross, yon ang naglinis ng ating mga kasalanan. So ang vision ng ating Panginoon ay makalaya ang tao sa kasalanan. Yan ang kanyang vision. Yan ang kanyang pananaw.
So sa ating mga family, ano po bang ating vision? Dapat ang ating vision ng bawat pamilya ng tahanan, membro ng pamilya ng tahanan, ay makalaya sa kahirapan. At magkaroon ng tamang relasyon ang bawat membro ng tahanan. Ang tatay, ang ulo ng tahanan, ang nanay, ang ilaw ng tahanan, at ang mga anak ay sila po yung sumusunod sa kanilang mga magulang. Marami pong mga kabataan ngayon, walang galang sa magulang, walang pagmamalasakit sa kanilang family. Kaya dapat ang ating mga anak, bilang ama, bilang ina, tayong mga anak, ano din pong ating vision sa ating maiambag, maitulong sa ating mga magulang. Dapat tayong mga anak, ang ating vision ay makapagtapos sa pag-aaral at para pag tumanda na ang ating mga magulang, ay sila po ay dapat ating aalagaan, mamahalin, at arugain. Dapat mayroon po tayong pananaw na habang maliit pa po tayo, sila yung nagtatrabaho para sa atin. Nawa sa kanilang pagtanda ay ngumingiti sila na hindi po tayo magiging pabigat sa ating mga magulang. Alam niyo po, ayon po sa Biblia, sa Ephesians 6:1, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Kaya mahalaga po, mga kapatid, na mayroon tayong vision, and the life of individual Christian is very important. Number 3, how to have clear vision in our Christian life. How to have a clear vision in our Christian life. So, mahalaga ito. According to Acts 26 verse 19, Acts chapter 26 verse 19, Apostle Paul said in the book of Acts, chapter 26, verse 19, ito pong sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, when it comes to vision. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi ni Apostle Paul, kahit po siya sa harap ng Haring Agrippa, sabi niya, I was not disobedient unto the heavenly vision. So we have heavenly vision and we have earthly vision. So napakalaga itong vision, mga kapatid, mga kapwa ko kamanggagawa. Napaka-importante. Sa loob ng local church ay may vision na dapat nakalagay sa church, sa loob ng church. At mayroon ding mission. So, dapat po, hindi po tayo magiging disobedient sa heavenly vision na ibinigay ng Diyos, na iniatang ng Panginoon sa atin. Number 1, how to have clear vision in our Christian life. Number 1, Matthew 6:33. Always put God first in everything you do. So that is the how we are going to clear our vision. Dapat mas clear ang ating vision. Ang ating pananaw sa buhay, every morning after we wake up, we need to be grateful to God. Yon ang number 1. And then, first day of the week, that is Sunday, we need to worship God and we need to glorify God in the local church. Yan ang tinatawag na paano natin mapalinaw ang ating mga pananaw sa buhay. And then, sa ating pong blessing, unahin natin siya. Kasi number 1, always put God first in everything you do. In our income, in our blessing, in our salary, we need to put God first. Sa akin, ang January income ko, binibigay ko sa Diyos. That is how I'm going to exercise my clear vision.
And second one, ask help from God through prayer. So we need to ask help from God through our prayer. Because according to John 14:14, Jesus said, and everything you ask in my name, I will do it. So dapat mag-pray po tayo, Lord, ang aking vision ay ganito. Linawin niyo po kung ito po ba, ang vision ko na ito ay kalooban mo. So dapat po clear, dapat po malinaw as crystal. Napakalinaw dapat ang ating vision. We need help from God because God has the power. God is powerful. Kapag tayo ay tumawag sa Diyos, ay hindi po niya tayo papabayaan, hindi po tayo mapapahiya. Kahit malabo yung pananaw mo, pag naghumingi ka ng tulong sa Diyos, magiging malinaw yan. So, number 3, make a list about your personal vision in life. Dapat mayroon po tayong notebook, mayroon po tayong ballpen, isusulat natin ang ating mga pangitain. Ano po ba dapat mangyayari sa atin? Dapat po mayroon tayong 5 goal in life. Number 1, personal goal. Ano yung personal goal? Influence. Second one, dapat mayroon tayong tinatawag na church goal. Dapat palagi nating huwag kaligtaan ang pag-attend sa church. And number 3, educational goal. Yung huwag tayong tumigil sa pagbasa ng Biblia, huwag tayong tumigil magbasa ng mga current news sa Yahoo, sa magazine, sa Google, at sa mga social media. Para hindi po tayo ma-leave behind when it comes to current news, international news, mahalaga din po yan. And most especially, according to the Bible, study to show thyself approved workman unto God, that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, 2 Timothy 2:15, napaka-importante yun mga kapatid. Dapat, mayroon po tayong listahan ng ating mga goal. Pangapat, dapat spiritual goal. Dapat ang ating spiritual ay lumalago. We need to have our goal to be more like Jesus. Amen? Dapat lumalago tayo. So para lumago, magbasa ng Bible, mag-pray every day, at maghakay ng mga kaluluwa. And number 5, the last, financial goal. Amen? Itong 5 na ito na goal na ito, personal, church goal, educational, spiritual, and financial goal. So, ang goal natin sa financial, huwag nating limitahan because our Daddy in heaven, our God in heaven, our Almighty God is the owner of the universe. Kaya lakyan natin ang ating pananampalataya. We need to banatin natin ang ating pananampalataya. Napaka-importante ito. Ang ating pananampalataya dapat lakyan natin. Libre humingi, sabi ng Panginoon. If you have faith like a mustard seed, we can move mountains. Ang ibig sabihin doon, lahat ng ating pinagpipray, mangyayari. So, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Kailangan natin ng pananampalataya. Samahan natin ang pananampalataya, ang ating vision. Amen? Kailangan natin humingi sa Diyos. Sa Diyos tayo humingi, sa Diyos tayo umasa. Huwag sa pastor, huwag sa tao, huwag sa mayaman, sa Diyos. Sa Diyos tayo. Napaka-importante yan, mga kapatid. Sa Diyos po tayo. So, dapat may listahan tayo.
And number 4, under how to have clear vision in our Christian life. Number 1, always put God first in everything you do. Second one, ask help from God through prayer. Number 3, make a list about your personal vision in life. Matthew 17 verse 9. Matthew 17 verse 9. Ito pong sinabi po ng Biblia. Matthew 17 verse 9. And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, tell the vision to no man. Kung ano yung mga pananaw mo, huwag mong sabihin sa iba. Sa'yo lang yan. Until the Son of Man be risen again from the dead. Hanggat hindi pa nangyayari yung vision natin, we need not to tell to the other people. Huwag nating sabihin sa iba. Amen? Napaka-importante yan. Hanggat hindi pa nangyayari yung pananaw mo, vision mo sa buhay, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag mong sabihin sa iba. Tell the vision to no man. Sa Diyos mo lang sabihin, huwag sa tao. Kasi maraming mainggitin ngayon, maraming utak talangka. Until the Son of Man be risen again from the dead. Mga kapatid, napaka-importante yan, mga kapatid. Okay po, napakahalaga ang ating vision, ililista natin sa ating buhay. So, we need to walk by faith, not by sight. Thank you so much, Brother Menandro Cagni. For we walk by faith, not by sight. So, faith is very important in Hebrews 11:1. Itong ating pananampalataya, kahit hindi natin nakikita sa hinaharap, ito yung ating pag-asa. Amen? Pag wala ka ng faith, wala nang saysay ang buhay. Kaya ang faith natin kay Jesus Christ, kailangan natin na pagtibayin ang ating pananampalataya. Huwag mawala ng pag-asa. Jesus is our hope. Mga kapatid. So, Jesus is the author of our faith. According to Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, without Jesus, our faith will not accomplish. The last one, make your Bible as your guide in your vision. Dapat ang ating guide sa ating vision ay walang iba kundi ang Biblia, Word of God. Ayon po sa Ezekiel chapter 1 verse 8. Ezekiel 1:1 and Ezekiel 8:3. Tingnan po natin sa book of Ezekiel, Jeremiah, after Jeremiah, buksan natin mga Biblia, mga kapatid. Amen? Napaka-importante po mga kapatid na ang ating Biblia ay ating pong basahin. Napaka-importante. Jeremiah 1:1. Ezekiel 1:1. Sabi po dito, now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among captives by the river Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. So si Prophet Ezekiel, habang siya po ay ika-30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, habang siya ay nasa kalagitnaan ng mga captives sa ilog ng Chebar, ang mga langit ay nabuksan at nakita niya ang mga pangitain ng Diyos. Mga kapatid, para maging maganda ang ating vision at hindi papalpak, kailangan natin gawin guide ang Biblia. Pag walang Biblia, bagsak ang ating vision. Walang mangyayari, walang kwenta. Kaya dapat Biblia ang ating guide sa ating vision. Amen? Dapat ang ating vision connected sa langit. At kung ano ang nais ng Diyos na ipapagawa sa atin, ay ating gagawin. Yan po ang pinaka-the best sa bawat tahanan
Dapat bawat tahanan, bawat individual na tao, kailangan ang Biblia, Word of God, ay ang ating guide. Ezekiel 8:3. Ezekiel 8:3, sabi po sa Biblia ay ganito. And he put forth the form of an hand, and took me by a lock of mine head. And the Spirit lifted me up between the earth and the heaven, and brought me in the visions of God to Jerusalem, and brought me in the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that looketh toward the north, where was the seat of the image of jealousy, which provoketh to jealousy. Vision is the former profanation of the temple, of the wickedness because of which Israel was then in Babylon. Shown the prophet that he might justify to the new generation born in Assyria and Babylonia during the captivity the righteousness of God in the present national seasoning. The visions are retrospective. Israel had done these things, hence the captivities. So ipinakita ng Diyos ang vision kay Prophet Ezekiel na ang mga captives doon sa Syria and Babylon ay makakalaya sa kamay ng mga Gentile nation. Kaya ang Israel nabuo. It was 1948, mga kapatid. So, ang vision natin dapat clear. Napaka-importante po ang ating vision, mga kapatid. So, what is your vision in life? Make your priority vision is the welfare of your family in the Lord. Dapat ang vision natin, si Joshua, ang kanyang vision, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Si Rahab, ang kanyang vision, isang babaeng mababang lipad, isang babaeng pukpok, ngunit mayroon siyang vision. Dahil po, yung dalawang spies ng Israel ay kanyang iningatan, itinago, at alam po niya na ang bansang Jericho ay mapasa kamay ng Israel. Kaya sabi niya, mawa po kayo sa aking family. Huwag niyo naman pong patayin. May pagmamalasakit siya. Kaya si Rahab, kahit pukpok, may pagmamalasakit. Nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos ng Israel. Kaya anong sabi ng dalawang spies? Itong cord na red, mapula, italay mo sa bintana at ito yung tanda. Yung pula, mahalaga yun. Symbolize of the blood of Jesus Christ. Kaya, sabi niya, pagdating ng aming mga kawal, lahat, bago po kami dumating, kailangan papasukin mo sa iyong tahanan. Kapag dumating ang aming kawal, sasabihan namin, basta may makita kayong tali na pula, huwag niyong pasukin at huwag niyong patayin. Pero pag nasa labas, hindi na namin pananagutan yun. So, yun ang vision ni Rahab. Why you have to make a priority vision in your family? Simply because the first institution established by God in the beginning at Garden of Eden was the family. Amen? The relation of your family to God, your family relationship within the Christian home, make your home like heaven. Parents are the first responsible to impart vision in every member of the family. The parents are going to guide their children in the Lord. According to Deuteronomy 6, you are going to teach your children when you are lying down, when you are walking, when you are sitting, and where you are traveling. Before you are going to sleep, after you wake up in the morning. So we need to talk to our children. We need to educate them to have their own vision. We need to show our vision in our family, so that they are going to support our vision to serve the Lord. So, dito na lang po. Maraming salamat po, mga kapatid.
sa ating pong Vision 2020. So, for me, my vision is magkaroon ng maraming PCBC around the Philippines. And ang vision ko, pag hindi pa dumating ang Panginoon, ang papalit sa ministry ang aking anak. Ay, kasi pinagpipray ko yun. Ang vision ko sa aking dalawang dalagang anak ay makapag-asawa ng mga pastor o Baptist na Christian. Yan ang aking vision. Tapos, ang aking ipamana sa kanila ay ang Panginoon. Amen? Kapag ang Panginoon ipamana mo sa pamilya, sa anak mo, ang Panginoon na bahala sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bahay, sasakyan, susunod na lang yan. Basta inuna mong Diyos. Sabi sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Once again, thank you so much, Brother Menandro Cagni and Brother Romy Rosa Castro. Thank you very much. Sa lahat po ng mga sumusubaybay, kay Pastor Noel Balmis Camigon, my friend, thank you for watching. May God bless us. And yes, salamat din. Well, salamat po. We have online devotion. So, salamat, no? Thank you so much. May mga nanalangin na sa akin, nakakatuwa, nakakaiyak. So, ako po ay nagpipray sa lahat po ng sumusubaybay. Amen? Wow! Praise the Lord, Pastor Menandro. Or Brother Menandro, no? Pastor Sanis Canyo, thank you so much. I'm praying for our business, and our family, and our ministry. So, I'm happy to be with you. And our vision, this 2020 and onward, to have more satellite churches or daughter churches, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, thank you so much. So, tayo po'y manalangin. Pagpray ko po kayo, Brother Menandro Cagni, Dr. Sanis Canyo, I'm always praying for you and your family and your ministry. Tayo po'y manalangin. O Diyos na mapagpalang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Salamat sa vision na inilagay niyo po sa aming puso. Where there is no vision, the people perish. Proverbs 29, verse number 18. I'm praying for Brother Menandro Cagni. Ang kanyang anak ay magsisimula na pong magmisyon. Patnubayan niyo po ang kanyang anak na maging matagumpay sa gawain. Pagpalain mo rin po si Dr. Sanis Canyo at ang kanyang family at ang ministry. Dinadalangin din po namin ang Progenition Incorporated, lahat po ng mga members, lahat po ng mga churches na dadalo at sasama, magjo-join. Bigyan niyo po kami ng maraming makatuwang makasama sa aming pong company. Panginoong Diyos, dalangin po namin na marami pa pong kaluluwa ang makakilala kay Jesucristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo rin po ang bawat tahanan. Ang bawat tahanan magkaroon ng vision ang Ama sa kanyang mga anak at sa kanyang mahal na asawa. Dalangin po namin na kayo po ang maluwalhati sa buong maghapon. Patnubayan niyo po kami, lahat po ng membro ng PCBC. Ingatan niyo po, huwag niyo po silang pababayaan. Kung mayroon pong mga karamdaman, pagalingin niyo po. Kung mayroon pong may mga problema, ay lutasin niyo po, Diyos. At higit sa lahat, ilayo niyo po kami sa kapahamakan, balutin niyo po kami ng iyong mahal na dugo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. So maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay. Salamat po sa mga nagpipray at saka salamat din po sa mga nagla-like, nag-heart, nagko-comment. If you have a prayer request, don't forget to write in the comment under this online devotion video, online live devotion. And
Also, please support our online devotion kasi po, we have God is Love TV. Ayan po ang ating YouTube channel. Please don't forget to subscribe. Malaking tulong po yan pag lumaki, marami pong viewers at magkaroon po ng blessing yan. Isusuporta natin yan sa mga missionaries, sa mga pastor, sa mga Christian, sa ating pong scholars. So pag-pray niyo po ang ating scholar sa PCBC Scholar at ganoon din po ang ating mga businesses, family, at higit sa lahat, yung vision, huwag mawala. Amen? So maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.